Sa pagbusisi ng Committee on Appropriations sa budget proposal ng Office of the Vice President, hindi napigilan ng ilang mambabatas na questionin ang mga pagbisita ng bise sa ibang bansa. Ang buong detalye ihatid yan ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, bago nga tuluyang i-terminate ng Committee on Appropriations ang budget deliberation ng Office of the Vice President kanina, sumentro ang pagtatanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Renico sa travel records ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa at confidential funds ng kanyang opisina. Tradisyon ng House of Representatives na sa pagbusisi ng pondo ng opisina ng Presidente at Vice-Presidente ay magkaroon ng parliamentary courtesy, bagay na tinanggihan ng Vice kanina sa deliberasyon ng Committee on Appropriations. Sa ilalim ng kasunduan ng komite, 2 kinatawan lang ang pinayagang magtanong sa deliberasyon. Napabalita po na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang Presidente at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave. So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on-official duty at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave. Dito nilinaw ni Vice President Sara Duterte sa Committee on Appropriations ang mga naging pagbisita niya sa ibang bansa mula noong nakaraang taon hanggang ngayong 2025. Aniya, wala siyang ginagamit na public funds sa pagbisita niya sa iba't ibang bansa. So, number one, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. Si Kabataan Party List Representative Renico, kinwestiyon din kung magkano ang nakalaang pondo ng opisina ng Vice-Presidente sa pagsama ng kanyang mga security personnel at staff sa mga international travel niya. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po of this breakdown ng fund na binigay? Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. Samantala, hindi naman sinagot ng Vice Presidente ang mga tanong hinggil sa confidential funds. Princess, kinumpirma rin ni Vice Presidente na ang 7.4 million pesos na travel expenses ng kanyang personal at security staff ay nagmula sa OVP fund o public fund. At aniya ang pagtatalaga kung sino-sino at ilan ang makakasama niya rito ay base sa desisyon ng AFP. Mula rito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.